guys, good morning. So ayan, kakagising lang ng babaeng ito. For the walk na ang person dahil medyo late na tayo nagising. So kailangan pa kasi nating mag-asikaso para kay ate. So ayan, fast forward, nakapagsaing na tayo. So waiting na lang kumulo ang sinaing at ginigising na natin si ate dyan. Naku, napakahirap talagang gisingin ng batang yun. Ayan, inopen ko nga yung pintuan sa likod at nakita ko yung mga bibe. Good morning mga beshi! Kamusta ang kapusuan ninyo dyan? Ayan, ito naman yung likod namin guys. Pasensya na kayo, hindi pa kami masyado nakakapag-ayos kasi kahit anong linis talaga namin. Yung mga manok talaga ng kapitbahay namin, Diyos ko po. So ayan na nga, prepare na tayo ng baon ni ate. So lagay-lagay lang tayo ng kanin habang si ate ay pinagbibihis na natin for the checking kung kumulo na ba yung ating sinaing. Ayan nga mga mi, nung napansin ko nga na medyo kumulo na yung sinaing, nain-in na siya, nalagay ko na siya sa baonan. And moving forward, ayan, sinusuklayan ko na si ate kasi tapos na siyang magbihis. So, ewan ko ba sa batang yan, ang hirap-hirap talagang suklayan ng buhok every time na pagtapos niyang maligo. Palagi ko namang sinasabi sa kanya na bago matulog magsusuklay ng buhok, alagaan yung buhok para hindi mahirap suklayan. Ayan, ang hirap talaga ng suklayan ng buhok niya. As in. Medyo inaantok pa nga dyan ng ate nyo. Pero sabi ko sa kanya, wala siyang magagawa kasi ilang araw siyang walang pasok at ngayon lang siya magkaroon ulit ng pasok. Kaya wala siyang no choice. Kailangan niya talagang bumangon ng maaga. Ang pasok pala niya guys ay 7 p.m. 7 a.m. So kailangan mga 6:40 or 6:30 usually na umalis na sila dito sa bahay. So bali yung naghahatid sa kanya sa school ay si Mr. Hinahatid sundo tapos ang uwian naman niya ay 3 p.m. Minsan, maaga siyang nakakauwi, ganyan. Maghapon kasi yung pasok nila dito. So, from 7 a.m. to 3 p.m. ang labas niya or ang tapos niya dito sa school.